So ito ay nagpakain tayo sa ating mga manok dito. So kung nakikita ninyo, halos pure feeds po yung pinapakain natin sa ating mga alagang mga manok. Paminsan-minsan may mga tira-tirang kanin, but mostly talaga mga pure feeds yung pinapakain natin tulad ng ganito, yung sa mga inahin natin, mga sisiw at iba pa. Kasi wala tayong makukunan dito na mga organic feeds dito sa ating manukan. So no choice kundi pure feeds na siya. Pero ang pinaka tanong natin dito, kung may kita ba sa pag-alaga ng native chicken kahit pure feeds po yung ating pinapakain sa ating mga alaga, mga native na manok? Ang sagot niyan, oo naman, may kita kami. Kasi kung wala namang kita, yung pagbigay o pagpakain natin ng pure feed sa ating mga manok, baka hindi po namin yan ginagawa kasi nga walang kita. So ito ay ipapakita po namin sa inyo na nagpapatunay na ang pag-alaga ng manok kahit pure feeds may kita siya. Kung ang focus lang natin ay mga fertile eggs o kaya yung mga sisiw yung focus natin. But I don't think kung sa pag per kilo medyo malugi ka. Pero yung sa amin kumikita kami dahil ang focus namin pagbenta ng days old, mga week old, month old, 45 days old at saka yung mga fertile eggs sa tama na presyo. Okay? So ito yung presyo natin. Labas lang tayo konti. Okay, para mas klaro. End of May, ito yung record natin sa ating pagmamanok. Ito lahat ng gastos natin sa labor, sa feed, sa gamot, vitamins. Lahat-lahat niyan sa isang buwan ng May, kumikita tayo ng 24,720. Pero yung gastos naman natin dito, 15,692. So therefore, ang nagiging lang natin kita sa buwan ng May ay nagiging 9,028 na lang to be exact. Dahil malaki yung ating ginagastos natin dito. So yun po, ito po yung ating record natin. Pwede natin masabi na kumikita tayo dahil ni-record natin yung ating gastos at kita sa ating manukan. Pero baka may magsabi naman, puro lang naman kita yung pinapakita natin. Hindi. Tulad nito, nung nakaraang buwan, kami ay lugi. Nag-negative na tayo. Yan. So hindi buwan-buwan ay kumikita tayo sa ating manukan. Dahil for example, may mga buwan tayo na nalugi. For example, may malaki tayong gastusin. Halimbawa, bumibili tayo dyan ng incubator worth mga 22,000. Bumibili tayo ng chiller. O kaya minsan magpagawa tayo ng kulungan, pabahay nila. Kahit hindi na natin siya i-calculate yan, panigurado versus sa ating binta natin, sa ating kita, ay malulugi ka. Pero kung regular lang na wala kang kulungan na ginagastos, wala kang mga incubator, wala kang chiller dito, or wala kang wala kang pabahay na ginagastusan, ay malamang sa malamang kung regular lang na feeds lang, wala nang ibang gastusin, kumikita ang ating native chicken. Sa iba kasi medyo sinasabi siguro nila na walang kita dahil narinig lang nila sa kabila na walang kita kung pure feeds, gano'n. Siguro narinig nila, hindi nila pinapatunayan na sinubukan muna nila na i-record nila yung mga gastos at kita nila sa pagmamanok. Kaya kung narinig nila, kung lugi yun na, yung nila. Hindi nila sinubukan na sila mismo yung gagawa na nag-prove na may kita o wala sa pag-alaga ng native chicken kahit pure feeds siya. So yan, at least pinapakita namin sa inyo yung time na malugi tayo, yung may mga malalaking gastos natin. Halimbawa, yung sabi ko sa inyo kanina, pagawa pabahay, magpagawa tayo ng free range nila, yung tawag na, yung may net, ganyan. Tapos mag incubator, chiller, ganun, mga malalaking gastusin dyan sa ating manukan. So yun nga, yun ang time na malugi kasi ilista talaga natin yan para malaman natin kung kailan tayo babawi sa ating mga gastos nila. But kung halimbawa tulad ngayong buwan na wala tayong ginagastos, wala tayong dinagdag na kulungan, wala tayong gastos sa incubator, kahit isalin lang natin yung gastos sa kuryente, tubig, labor, gamot, vitamins, or kung ano-ano man, kahit pa paano, kahit pure feeds tayo sa pag-alaga ng native chicken, may kita pa rin yan. Ito yung nagpapatunay. Kasi nagsabi sila, imposibleng kumikita kami na pure feeds yung aming gamit.
So, kumikita kami actually. Depende yan sa inyong lugar, depende yan sa inyong marketing strategy. Kami kasi hindi kami nagbenta ng mura. Ayaw namin, hindi namin ini-entertain yung mga barat na mga buyer. Kaya ganon para hindi sila masanay. Sa Pure Feeds, pinakaklaro or pinakamadaling sabi, kumikita ka lang dito kung mag-focus ka sa pagbenta ng fertile eggs at mga sisiw. Maaring malugi ka kung mag-pure feeds ka kung ang target mo naman ay per kilo. Yun, malugi ka nun kasi ang tagal nun, 3 months, 4 months bago mo ibenta. Malamang sa malamang kung pure feeds ka, lugi ka. Pero kung fertile eggs, sisiw, kikita ka tulad sa diskarte namin, fertile eggs at sisiw. Pinakita ko na sa inyo yung ating record nito. Kumikita kami actually. Okay? So ito, malaki na sila. Iyan, no? Ito, mga ano na siguro to. Mag 3 months na to. Pero I think lagpas na to sila ng 1 kilo. Ang bigat, you know? So, ganitong dapat mga manok ang inyong alagaan kung target nyo per kilo. Kasi kung mga native lang yung mga nabilong sa mga smaller genetic group, logi ka. Kahit hindi na natin i-calculate yan, wala. Pero kung ganito mga manok, basilan, mga ganito, ay sus. Ito, wala pang 3 months to. Pero, lagpas na to ng 1 kilo. Dito pa isa, oh. Yan, oh, maganda to. Mabigat to ng mga manok. Per kilo-kilo, timbang-timbang, hindi ka lugi. Ito, hindi sila pareho ng edad. Hinalo ko lang dito kasi wala tayong pulungan. Ito isa, maganda, oh. Pinalabas ko muna sila. Sanay na to sa mga tao. Pero delikado to sa mga magnanakaw. Ang dali lang ito makuha. So, ganito dapat yung mga manok na alagaan nyo. Mga mabibigat na manok kung per kilo ang timbang. Sa amin, mga sisiw at fertile eggs yung target namin. Kung napapansin nyo, dati nagbenta kami ng per kilo. Pero ngayon na panahon, wala na. Kasi nga na may record kami, na calculate na namin na pag per kilo natin, kung pure feeds ka, may kita pero konti, but mostly lugi ka. So nung nagsimula kami sa fertile eggs at mga sisiw, nag-alaga kami ng mga manok na magaganda, na mga native like sampin, basilan, mga purebred ba na mga native chicken. Doon nagsimula na malaki palang kikitain kung purebred na mga native chicken, yung native na kinikilala dito sa Pilipinas. So yun dapat alagaan. May kanina sa ating page kanina nagsabi na ano daw, imposible daw na makabenta kami ng fertile eggs na 50 pesos. Walang imposible dahil payag kami na hindi kami makabenta. Kung hindi bili ng 50 pesos, payag kami na hindi namin ibenta yung aming fertile eggs. Kasi naman, may mga market kami na iba. Like mga thesis project sa mga estudyante, papisa namin pag dissolve, ibenta namin ng 100 pesos. Still kumikita kami kung walang bumibili ng fertile eggs. But alam nyo, sa fertile eggs namin, lagi kaming sold out. Maraming nag-inquire pero wala pa kaming nabenta kasi mag-prepare kami sa mga estudyante, mga thesis project nila. Okay? So yun, iklaro ko sa inyo uli. Iklaro ko sa inyo ulit, pwede kayong mag-pure feed sa native. Basta ang focus nyo, fertile eggs at mga sisiw. Malulugi kayo sa pure feeds kung ang target nyo ay mga per kilo. Lugi kayo. Okay? So, pipili ng mga manok na na talagang in demand. Okay? Tulad ng mga ganito mga manok, oh. So, for example, no, ito, black castor to. So, bumibili tayo ng mga roosters nito dahil meron siyang demand. May nag-order sa atin ng mga sisiw na isang heritage at saka basilan. Kaya, may purpose kung bakit bumibili tayo sa ganito. Basta mga sisiw lang yung ibenta natin, sigurado yan. Para kung sisiw kasi, ang advantage kasi niyan, madali kasi pera sa sisiw Pag pisa, magkapira ka na agad, di ba? Hindi na lumalaki pa yung gastos mo sa
pagbili ng mga feeds, kung mga sisiw. Kung hintayin mo kasi yung 3 months, 4 months sa inyong native, medyo matagal ang pira, di ba? Halimbawa, kailangan mo ng pira ngayon. Hindi pa pwede. Pag 3 months, 4 months pa, so ang tagal. Kung sisiw pa lang, 21 days, mapisa siya, 22, 23 days na siya, pwede ka na magkapira. Mabinta mo na siya agad. Kaya mag-alaga tayo ng manok base sa demand talaga sa ating lugar. Kung sa tingin nyo na parang mababa ang presyo sa inyong lugar ng native chicken, at saka hilig kayo sa pagmamanok, mag-survey sa inyong lugar kung alin yung manok, kung saan in demand. In demand siya in a way na mataas ang presyo, maganda ang presyo para lahat paldo. Di ba? So that's all.